Umaga ng August 14, 2014. Isang normal lang sana na araw para sa mga taga-Kalumpit, Bulacan, pero nagulantang ang mga ito dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay may natagpo ang isang katawan ng isang dalaga na wala ng buhay, na palutang-lutang sa isang palayan sa barangay Sapang Bayan doon din mismo sa Kalumpit, Bulacan. Tadtad ito ng maraming saksak sa leeg at mapagtatantong hinalay ito dahil sa wala na itong pang-ibabang suot. Kalaunan ay kinilala ang babae bilang si Andrea Galang Espiritu dahil sa pagkakadiskubre sa katawan ng dalaga, at nang malaman ito ng kanyang mga magulang ay agad ding nagsagawa ang mga otoridad ng isang investigasyon, at dito kinumpirma nga nila na hindi lang ito isang kaso ng pagpatay dahil ang biktima ay napag-alamang hinalay nga hindi lamang ng iisang personahe kundi 4 na mga kalalakihan. Sino-sino ang mga suspect? Well, stay tuned ka lang dyan kaibigan, dahil ating alamin kung ano ang impyernong pinagdaanan ng isang walang kalaban-laban na babae sa kamay ng mga demonyong tao, at ito ay ang Andrea Espiritu Gang Rape and Murder Case. Ang babaeng nakikita nyo sa litrato ay si Andrea Galang Espiritu. 26 years old noong mga panahong ito at panganay na anak siya ng mag-asawang Antonio at Gloria Espiritu. Ayon sa kanyang ina ay mabuting anak si Andrea. Siya ay graduate din mula sa AMA University at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Bulacan bilang HR. Hindi naman may tatanggi ang kagandahan nitong si Andrea at hindi rin may tatanggi ang taglay nitong alindog, kung kaya't pansinin talaga ito ng mga kalalakihan. Si Andrea ay kilala bilang mapagmahal na anak, masayahin at palakaibigan. Pagkatapos ng trabaho ay madalas siyang gumimik kasama ang kanyang mga katrabaho, at ayon sa mga kaibigan niya ay inaabot sila ng madaling araw kapag gumigimik. Ang kanyang kasintahan naman ay inilarawan siya bilang isang maalalahaning dalaga at mapagmahal na girlfriend. Marami silang pangarap at isa na nga dito ang pagpapakasal noon din sanang 2014. Pero nang dahil sa hindi malinaw na dahilan ay naurong ang dapat nakasal nila noong taong yon at na-reschedule noong taong 2015. Bagay na siyang naging dahilan ng pagkakaroon ng tampo ng dalaga sa kanyang boyfriend. Dahil dito ay hindi siya pinansin ni Kinibo ng dalaga at napadalas din ang paggimik nito kasama ang kanyang mga katrabaho. Napansin naman ni Aling Gloria na madalas nang gumimik ang kanyang anak, at napansin din ito ang pagsusuot ng dalaga ng mga maiikling damit at shorts, at hindi yun kaaya-aya sa kanyang paningin bilang isang ina. Kaya naman pinagsabihan niya ito na huwag masyadong magpagabi at iwasang magsuot ng mga maiikling damit na dayring at takaw sa mata ng mga kalalakihan, pero hindi nakinig si Andrea at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasaya. Hanggang sa isang araw ay nangyari na nga ang kinatatakutan ng kanyang ina. Gabi ng August 13 ay naiulat na lumabas ang dalaga, subalit mag-aalas 2 na ng madaling araw ay hindi pa rin umuwi ito, kung kaya naman nag-alala na ang kanyang ina. Sinubukan naman itong tawagan ng telepono ni Andrea, ngunit hindi naman ito sumasagot. Sunod nilang tinawagan ang isa sa mga kaibigan ni Andrea, ngunit sinabi nito na nauna na itong nakauwi sakay ng isang jeep. Ang akala daw ng kaibigan nito ay nakauwi na ito dahil wala naman silang ibang dinaanan. Dahil dito ay lalo pang lumakas ang kaba sa dibdib ng nanay ni Andrea, bagay na naging dahilan upang magtanong-tanong pa ito sa iba pang mga kakilala ng anak, ngunit bigo sila na malaman ang lokasyon nito. Dahil dyan ay hindi na nakatulog pa ng gabing yon ang mga magulang ni Andrea, at ang tanging nagawa na lamang nila ay hintayin na umuwi siya, subalit pagputok ng araw ay
bigo pa rin silang masilayan ni anino man lang sana nito. Kinabukasan August 14 ay dito nakatanggap ng isang nakababahalang balita ang pamilya Espiritu na di umano ay may natagpuang isang bangkay ng isang babae na palutang-lutang sa isang palayan sa barangay Sapang Bayan, Kalumpit, Bulacan. Halos madurog ang puso ni Aling Gloria dala ng kabad dahil sa nalamang balitang ito at halos ikahimatay pa niya ito. Bagamat nang hihina at taimtim din ang pagdarasal na sana talaga ay hindi yon ang anak nila. Ganun pa man ay pinilit nilang pinuntahan ang lugar at dito nga nila nakumpirma na si Andrea nga ang bangkay na naiulat. Tanging sigaw at paghahagulgol na lamang ang nagawa ng pamilya nito. Lumalabas sa investigasyon na hinalay ang dalaga ng paulit-ulit dahil sa nang matagpuan ito ay wala na ang pang-ibabang damit nito, partikular na ang kanyang underwear. Sinasabi din na pinahirapan pa ito ng lubos. Sa di naman kalayuan ay nakita sa pinagtapunan ng dalaga ang isang screwdriver at matabang kadena. Lumalabas na itinali ng kadena ang dalaga at sinimulan itong halayin ng ilang beses. Dito pa nga lang ay mapagtatanto mo na walang kalaban-laban ang dalaga. Ano nga ba naman kasi ang magagawa ng isang dalaga sa lakas ng isang lalaki? Oops, teka lang kaibigan, isang lalaki nga lang ba? Ayon kasi sa lumabas na resulta ng kanyang medical legal ay dito napag-alaman na hindi lang iisang tao ang may gawa kundi 4 na kalalakihan. Nakita kasi mula sa kanyang katawan ang 4 na klase ng similya na siyang nagpapatunay na pinagpiyastahan nga ang dalaga. Isipin mo na lang kaibigan ang bangungot na pinagdaanan ni Andrea sa kamay ng mga bumaboy sa kanya. Nakakadena habang hinahalay, walang magawa at walang mahingan ng tulong. Matapos nito ay hindi pa nakontento ang mga demonyo at kahit na walang kalaban-laban ng babae, ay pinagsasaksak nila ito pagkatapos na pagparausan. Sadyang napakabrutal ang kanilang ginawa sa dalaga at hindi mo masasabing nasa tamang pag-iisip ang gagawa nito. Napakaraming saksak ang nakita sa katawan ng dalaga na siyang itinuturong dahilan ng agarang pagkamatay nito. Pagkatapos na pagparausan at babuyin ay kinuha pa nila ang buhay ng dalaga. Sa paglipas ng ilang mga araw ay walang makuhang mga primary suspect ang mga otoridad, subalit isang araw, August 18, at habang kasalukuyang nakaburol si Andrea ay may isang lalaki na kinilala bilang si Elmer Joson ang nagpunta sa lamay upang makiramay kasama ang kanyang live-in partner na si Dela Dionisia. Kinilala pa si Elmer Joson bilang isang jeepney driver. Nagkwento pa nga daw ito na naging pasahero pa niya si Andrea noong August 14 ng gabi bago mangyari ang krimen. Subalit, nagsimulang magduda ang ina ni Andrea sa naging kwento ni Elmer lalo na nang mapansin nito ang mga kalmot sa kanyang leeg at muka. Dahil dito ay agad silang nakipag-ugnayan sa mga kapulisan, bagay na siyang naging dahilan upang agarang dalhin sa presinto si Elmer Joson. Sa presinto ay inutusan siya ng mga pulis na hubarin ang kanyang t-shirt para kumpirmahin ang kanyang mga kalmot sa katawan. Dito nga ay nakita na may mga kalmot talaga ito, pero maya-maya ay nagsalita naman ang live-in partner ni Joson at sinabing nag-away sila noon at siya ang may gawa noon. Subalit, nang pagkumparahin ng mga pulis ang mga kalmot at sugat sa katawan ni Joson at sa kalmot mula sa mukha at leg nito ay kapansin-pansin na halos gumaling na ang kalmot na nasa katawan nito kumpara sa mga kalmot na nasa leg nito na halatang sariwa pa lamang. Dahil dito ay pansamantalang ikinulong ito habang patuloy pa ang pag-iimbestiga. Mabuti na lamang dahil may mga testigo ang lumitaw na siyang lalong nagdiin pa kay Joson at sa paglantad nito ay nahuli din ang dalawa pang mga sospek na kinilala naman bilang sina Melvin Ulam at Ramil Darcia.
Ayon sa testigo ay nakita umano niya na inilipat ni Ramil Joson, Melvin at Ramil na pawang mga sospo. Depensa ni Joson ay hindi niya kilala si Melvin Ulam at Ramil Darcia. Subalit hindi na naig ang kasinungalingan nito sapagkat may isa pang witness ang lumabas at sinabi nito na nakita niyang magkakasama ang tatlo na kumakain sa isang kainan at nag-uusap pa nga ang mga ito. Kaya naman napaka-imposible naman umanong hindi sila magkakakilala. Dahil dito ay tila nagkaroon na ng kumpirmasyon ang mga kapulisan dahil sa kanilang nakalap na ebidensya. Mas lalo pang nadiin ang pangalan nila nang may isa na namang testigo pa ang lumitaw. Ayon sa kanya ay ang natagpuan nilang screwdriver mula sa pinangyarihan ng krimen ay pagmamay-ari niya, subalit hiniram ito ni Ramil Darcia mula sa kanya. At dahil sa konektado lahat, ang mga nakuha ng mga otoridad ng mga testimonya mula sa mga witness ay agad nila itong ginamit para masampahan sila ng kaso. Sa kabilang banda ay kasalukuyan ding pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang suspect na kilala sa pangalang alias Kalbo, pero kalaunan ay nahuli din ito. Dahil dito at sa tulong na rin ng isang nagmagandang loob na abogado na siyang nagbigay ng libreng serbisyo sa Pamilya Espiritu upang ipaglaban ang kaso ni Andrea sa korte ay napatunayan na guilty nga ang mga ito at sinampahan sila ng kasong rape and homicide na may katumbas na panghabang buhay na pagkakakulong.